At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na akusasyon ng ibinato laban kay President Kuting ng Norte Jr. mula sa isang leader ng sindikato. Ayon sa kanila, ang Pangulo ang umano'y protektor ng mga drug lord sa bansa. Ang pahayag na ito ay pinagtibay pa ng testimonya ni Senator Chis Escudero na nagsabing may mga ebidensyang nagpapatunay ng pagkakasangkot ni PBBM. Ang mga leader ng sindikato na tumistigo sa harap ng isang committee sa Senado ay nagbigay ng mga detalye ukol sa umano'y koneksyon ni Pangulong Marcos sa mga operasyon ng iligal na droga sa bansa. Ayon sa mga testigo, isang proteksyon mula sa pinakamataas na antas ng gobyerno ang tinamasa ng mga drug lords sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Isinasama raw ng mga sindikato ang pangalan ng Pangulo sa kanilang mga operasyon bilang isang uri ng cover o proteksyon. Hindi rin pinalampas ni Senator Chis Escudero ang pagkakataon upang magsalita sa isyong ito. Ayon sa kanya, natanggap nila mula sa mga reliable sources ang impormasyon ukol sa umano'y papel ng Pangulo sa pagtulong sa mga drug lord. Sinabi pa ng senador na may mga dokumento at pahayag na magpapatibay sa mga akusasyon at ang mga ito ay ilalabas sa mga darating na sesyon ng Senado. Pinabulaanan naman ng Malacanang ang mga paratang laban kay Pangulong Marcos. Ayon kay Press Secretary, ang mga akusasyon ay walang batayan at isang malisosyong pagtatangka upang sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Binigyang diin din niya na patuloy ang mga hakbang ng gobyerno laban sa mga sindikato ng droga at hindi pinapayagan ni PBBM ang sinuman na magsamantala sa kapangyarihan para protektahan ang mga iligal na gawain. Sa kabila ng mga pahayag mula sa Malacanang, iginiit ni Senador Escudero na may mga konkretong testimonya na magpapatibay sa mga akusasyong ito. Sinabi niyang hindi lamang mga leader ng sindikato ang may impormasyon, kundi pati na rin sa mga kasamahan sa mga law enforcement agencies na may direktang kaalaman sa mga operasyon ng mga drug lord cartel. Ayon pa kay Escudero, ang isyong ito ay hindi dapat baliwalain at kinakailangan ng masusing investigasyon. Habang isinasagawa pa ang mga investigasyon, patuloy ang mga debate at pagninilay ukol sa pananagutan ng mga nasa posisyon sa gobyerno. Hinihiling ng mga mamamayan na agad na mapanagot ang sinumang sangkot sa mga iligal na gawain upang maipakita ang tunay na hangarin ng administrasyon sa paglaban sa droga. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. You know, invoke your right. You can express how you really feel. So, kung pigilan ang hakbang ng maisog, then, like I said, we can really insist to do what we want. Within the bounds of the law. Like I said, it's a peaceful assembly. So as long as there is no damage to any person or property, then it's okay. Good morning, Mayor. Magpulamas ka na ba rin Tacloban? Sir, na-mention niyo na rin kanina na this is not the first time na mangyari na yung natuloy yung rally. Are you expecting na estimate na may mangyayari bang same incidents in other LGUs na bibisitahin in the conduct rally? Yeah, but I cannot really tell what will happen in the future. Pero given the current trend, tingin ko ganun din talaga. Because we're talking about the administration. So they can do whatever they can to prevent us from talking. So tingin ko, probably, yun talaga ang mangyayari. Unless hindi matakot yung local officials ng LGU na pupuntahan namin. If they allow us. Actually, nasa lang yan. Sa local officials ng isang lugar. If they want to not really support it, but just allow it. Mayor, MJ ulit sa SNN. Sir, for the record, anong comment mo dun sa movement ng PNP sa
na ginawa po sa mga members na Davao City Police? Oh, okay lang. If they want to investigate, then they can investigate. Kasi nangyari yun, yung declaration ko on war on drugs. Hindi ko lang maintindihan talaga kung bakit sa dami-dami ng problema dito sa Pilipinas, why would you like spend time and resources on somebody or a local executive that's declaring war against drugs? Parang, is it a bad thing that I'm declaring war against drugs? Ayun yung question dyan. So, bakit sobrang allergic sila sa platform na yan? It was a popular platform by the former president. And it still is a popular platform. Because the question is, sino ba gusto maging bangag o gusto maging mag-anak mo, kapatid mo, mga tao sa communities niyo maging bangag? So that's why, as a local executive, in order for me to protect my citizens, either figuratively or literally, I will say that this city or my city is against it and is at war with drugs. Hindi hinto, sir, ang war on drugs sa Davao. Hmm? Hindi po hihinto. Tutuloy-tuloy natin. Well, it's a declaration. It's either you take it figuratively or literally. It is supposed there from individuals to go into that kind of activity. No, di ba kayo tapos? Mayor, Fred, Father ng Pag GV7. Ano po ang gusto nating ibigay na connotation sa ating buong bansa with the name Maisog? And ano ang pinupunto natin ito sa hinaharap? Well, like I said earlier, tinawag siya na maisog kasi we are facing not really an opponent, hindi naman kalaban talaga, pero people or a person in the pinakamataas na posisyon sa bansa natin. But it's not really, kung ako lang, it's not really to oppose him, it's to communicate with him. Yun ang gina-establish natin dito because we believe that we are not being heard. And nakikita nyo naman na hindi kami nakakapag-establish ng mga rallies recently sa mga pinupuntahan namin. And it seems that they don't want to hear us talaga. So, it's not an easy thing. Hindi madali para for a group or for an individual to establish communication with the person in the highest position. That's why it's Maisog. Matapang ba? Kung sa Tagalog pa, Mayor Basti, Mr. Kulips na lang. Ang mga Duterte ay kilala po natin sa talagang galit sa mga drogista, wapo drug, si Tatay Digong. Ngayon po ay mainit ang issue sa Senado patungkol sa PDLX at maraming mga Pilipino po ang sumisigaw na dapat magpa-hair follicle drug test po si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang inyong masasabi dito? Kung
Actually, I will suggest that let the Senate do their job. Tapos tingnan nyo, because you voted for these people. Yun mga nasa Senado natin ngayon. Ilagay nyo yan dyan, then tingnan, and observe and listen to them, and tingnan nyo kung ano ang contribution nila sa issue. So, pagdating ng sunod election, mas kilala nyo na yung mga senador na yan. So, tandaan nyo na lang kung anong ginagawa nila ngayon, lalong-lalo na may mainit tayo na issue. Okay, limit po tayo sa last 3 question. Nag-aantay na yung... Sige. So last 3 question from the media. Follow-up lang, Mayor Basi. Mm. Kailangan bang magkaroon ng hair follicle drug test si Pangulong Bongbong Marcos? That's up to him. That's up to him. I cannot say that kailangan or not, you know, that's up to him. It can be a personal choice for him. Thank you so much. Mayor, Jerwin po from KFM sa Tacloban. Na-mention po niyo po kanina about po sa yung plano po ng maisog ay para malabas po ang yung hinaing at saka para magkamayroon po kayo ng ano ba to? Magka-communicate kayo. So meron bang hakbang ang ginagawang maisog karon kayo ng communication between you and President Bongbong Marcos? Well, sana pansin ko lang on how they respond to sa mga demonstration na ginagawa namin. Like for example, ngayon na they have an idea kung saan yung next rally. I think the only communication that he gave us was he pointed the finger to my father, the former president, na walang nagawa dito sa Tacloban. I think that's his way of communicating to us. Okay, last question. So wala nang unity, sir? Wala nang unity with you and Let him answer that for you. Sila yung matubag-ana. Sila yung patubag-ana. Mayor, pwede hirit isa na lang. And during the rally sa Davao, sinabi mo na parang naghihimutok ka dahil your father pinayagan ipalibing si former President Marcos. And then this time, parang hindi rin ibibigay yung nare-reciprocate yung mga ginawa niyo sa past ay ngayon, presidente, compared sa ginawa ng tatay. Gusto ko lang balikan yung yung mga statements ko when I first came out noong January. I think kung gusto niya lang talaga ayusin itong problema na ito, pwede niyang gawin yan. Pwede niyang gawin talaga. Yun lang, kasama doon nga sa rally namin, kami anti-war. So, we do not like foreign military activities within our territory. Ayan, medyo mahirap dyan. Pero, I do not know. But, kung ako talaga, I want all of this to end. Kasi kung ako lang yun, I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want kung unit team, mas maganda sana kung nandyan pa yung unit team. But, wala eh. Let's see. We will always, choose peace over conflict. If it's para sa lahat natin, para sa buong bansa. Okay. Thank you everyone for coming. Thank you. Si Mayor Basi, BBC sa North Hill. For those media who want to
Sino ba may kagagawan niyang illegal, yung human trafficking? Sino ba yung nag-torture sa mga yan? Yung mga pogo operator doon sa lugar bakit na ngayon pinagtatanong yung mayor, sino ba nanay mo? Ang layo naman yata. Yun lang gusto nating ipaliwanag. Hindi po kami nagtatanggol ng kung sino-sino, ha? Kung sakali pong may mapatunayan na may kasalanan dyan, i-cover po ninyo ng resolusyon. Ayun. Hindi po nyo magagamit ang isang resolusyon na hindi akma para dun sa isang tatanungin ninyo. Gumawa kayo ng resolusyon na akmang-akma para dito. Opo. Para sa gano'n, hindi po tayo mapulaan. Ayun. Yan. Ano ha? Kong at Nelson, pag-usapan nga natin itong, alam mo, controversial ito. Ako talaga naman, viral lagi sa social media. Itong pagdinig na ginagawa ng Senado, tungkol dito kay Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac, Kong. Ano ha? Sa inyo po bang obserbasyon, ang lower house na may mga investigasyon din po sinasagawa, dito po ba sa Senado, sa inyong tingin, personally, ay nasusunod ba yung mga reglamento sa paraan po ng pag-iimbestiga gaya nito mga local official natin? Baka naman sabihin nila din, Nelson, sumasausaw na naman tayo sa issue na yun. Baka akala nila, pinagtatanggol natin ang may kasalanan kung sino man ang may kasalanan. Kung may kasalanan mo, wala kasalanan. Tayo, no. kailangan sabihin na natin dito, kapag napatunayan na ikaw ay may kasalanan talaga, no? Base sa mga dokumentong iniharap sa'yo, sabay kailangan kang usigin talaga. Ay, tama yan ang naman posisyon natin. Kahit kailan, kahit saan, nilalaban natin yon. At kahit sino pa yan. Basta't napatunayan na ikaw ay may kasalanan sa harap ng mga ebidensyang hindi mapasusubalian. Malinaw na malinaw, may kasalanan ka. Asuntuhin yan. Yan. At ang pinakamabigat na puwersa ng batas ay ipataw na dyan. Yan ang gamitin mo. Opo. Kaya lang, kung tinatanong mo, yung ginagawa nila ron, hindi naman natin pinakikialam mo kung ano yung... meron tayong parametro. Okay, opo. Pag tayo ewan ko lang sa mga iba, no? Ang tinatanong mo ba kung paano pinasadahan yung ano? Yung pagdinig ho nun. Ay dapat siguro, pagka ganyan, magsimula ka muna doon sa titulo nung resolution. Kanino ba resolution yan? Oo nga, no? Hindi ko alam ang title ng buong resolution ng investigation. Ang alam ko dyan, ang pinagmulan niyan ay resolution ni Senador Win Gatchalian. Okay. Opo. Yun, tinignan ko eh. Kung di ako nagkakamali, Senate Resolution 977. Okay, tingnan mo nga sa avatar mo. Para lang makasiguro tayo. Senate Resolution 977, okay? Ang nakalagay doon, naglalayon yun na magkaroon ng pag-uusisa, inquiry. Opo. Investigation, sabi niya, in aid of legislation. Palaging ganun eh. Yes po. In regard to issues of human trafficking, serious illegal detention, and physical abuse and torture in the premises of internet gaming license of Pagcor in Tarlac. Doon mo ibabase ngayon. Sa mga tweet, ito binasa na ni Nelson sa kanyang avatar. Opo. Ang mga issues na kanilang gustong talakayin, human trafficking, illegal detention, serious illegal detention, yan ano? Physical abuse and torture. Ngayon, pagka binasa mo yung avatar mo, Nelson, makikita mo yung mga footnotes dyan, ang pinagkunan ng mga di umano'y mga pangyayari sapagkat may raid ng mga lugar dyan eh. Yung mga pogo hub. Kung makikita mo dyan, merong inquirer, may rappler, may mga website. Sa mga tid, wala pang ebidensya. Ngayon, ang dapat na inaasahan ko kung ako, ipatatawag mo yung mga operatives. Sino yung mga operatiba na yan? Ano bang na-establish natin? Paok-tiya pata nag-raid yan eh. Kahit na sino. Opo. Yung mga hensya, ipatawag mo na di umano'y nag-raid na ng ilang beses din sa mga lugar na pinaghihinalaan ng mga bagay na gusto nilang usisain sa magitan ng congressional inquiry. Tama? Opo. Dapat nandun yung Pagcor. Sino-sino ba yung mga binigyan nyo ng lisensya na internet gaming license na may ganyan eh? Yes po. Bakit ang nakita ko, isang babae na mayor. Mayor ng Bamban. Taga Bambanata, mayor ng Bamban. Kapag binasa mo yung resolution 977, wala naman siyang pangalan dyan eh. Wala po. So, ang sinasabi ko, yung parametro ng ating pag-uusisa ay palaging may connection sa subject matter na ating tinutunton. Meron na bang connection
yung mayor na yun. Diyan, ulitin ko ha. Baka Opo, sabihin opo. na pinagtatanggol natin. Hindi. Hindi po, oh. Yung mga batayan, yung mga pamantayan o kaparaanan ng kung ano talaga ang dapat na uri ng pagsisiyasat, ng pag-iimbestiga. Oho. Oh. Yan naman, meron na tayong mga pinanggagalingan na mga na mga pamantayan katulad nung sinasabi sa isang jurisprudence, yung Ong versus Senate. Kailan lang ito? Okay, opo. Ito'y March 23, 2023. Di ba? Dito kinilala na Supreme Court din Opo. na isang karapatan talaga ng Kongreso, both houses, Opo, opo, oh. na mag-imbestiga. Okay, malinaw naman po yan. Oo. Ngunit sabi niya, sa inyong pag-iimbestiga, dapat nyo ring obserbahan yung constitutional right to due process ng lahat ng taong haharap sa inyo. Okay. Isang pamantayan yun. Opo. Oho. Oo. Pagka pinag-uusapan ng constitutional due process, ano naman ang sinasabi dun sa Neri versus Senate naman? Opo, oho. Meron sinasabi na, jurisprudence natin sinasabi. Opo, oo. Ibig sabihin, legal parameters. Yes po. Mga pamantayan. Ang sabi naman doon sa Neri versus Senate, no? Ito naman, medyo matagal ng konti, pero March 25, 2008. Yes po, oho. Oh, meron kanyang dalawang requirements para sa isang valid exercise of legislative inquiry. At saka yung pagpapataw ng mga contempt sa mga dapat na i-contempt. Imbestigahan, oo. Ang sabi niya, kailangan merong malinaw na legislative purpose. Hindi naman ang ibig sabihin kung sinabi mong in aid of legislation, pero wala ka namang sinabi na, sana lang sa mga paunang salita, Nelson, sinabi, ito pong pagdinig na ito ay may layunin po na ayusin po natin ang patakaran ng PAGCOR. Halimbawa, sinabi mo na. So meron ka nang nililinya na referensya na gagawin mong isang panukalang batas. Maaring kaya ka nagpatawag na ito, nakukulangan ka lang at sa harap ng napakaraming mga pangyayari na may kaugnay nito, isasangkut mo na itong mga ito. So meron kang malinaw na legislative purpose. Yan, opo. Di ba? Pagkatapos, ay yung tinatawag na doctrine of pertinency. Ang pertinency, sinabi naman yan doon sa isang landmark decision dyan. Okay. Korte Suprema na naman yan. Ito, 1950. Tagal na pala. Kasi tanda mo yung jurisprudence. Oo. Kaya ang tawag doon Philippine Reports pa eh. Kasi ngayon, iskra na eh. Opo. Sa panig namin ni Nelson, medyo nakababata Mga kami bata-bata sa'yo. ng konti. Iskra na eh. Iskra. Pero sa'yo, dahil sa ito'y 1950s, Opo. Philippine Reports pa ang ginagamit dyan. Oo. Yung pertinency, sabi niya, nasusukat doon sa materiality ng pagtatanong. Dapat kanya mayroong direct relation doon sa subject matter ng inquiry. So ayun ang doon, direct relation sa investigation. Saka natin ngayon, ibangga ngayon doon sa mayor ng Bamban. Okay. Nelson, sabihin mo nga, na-establish ba na itong mayor na ito siya may-ari ng Pogo? Mukhang Na-establish na ba yun? hanggang ngayon wala. Sa mga tweet, teka muna, ba't yun ang inuna mo? Hindi ba, sabi nga natin, merong kaugnayan sa subject ng inquiry. Sabi ni Nelson kanina, ulitin mo nga, ano ba yung... Yung layunin, yung title. Yung title mo, sinasabi. To address serious allegation of human trafficking, illegal detention, and abuse. Yung bang mayor ng Bamban ay nasangkot doon sa illegal detention, Nelson? Nakalagay ba riyan? Nakot ba dyan sa resolution? Wala naman. Mukhang wala. Nasangkot ba sa torture? Mukhang hindi rin po. Hindi naman. Doon sa... sa human trafficking. Hindi naman siya pinanggit ko eh. Kaya nga, bakit ang nangyari? Bakit na-focus yung pagtatanong doon sa mayor ng Bamban? Ano nangyari? Ang tanging dahilan ata kong bilang mayor, sabi nila, dapat alam niya yung nangyayari sa kanilang bayan. Limitado tayo. Sabi nga natin ang parametro natin kanina, yung resolution eh. Diba? Okay. Maski na doon sa mga sources nung na binanggit niya, na nandyan sa footnote ng resolution, hindi nga binabanggit yung mayor ng Bamban eh. So ulitin natin uli, Nelson, ha? Wala po tayong hangarin na ipagtanggol kung sino man ang may kasalanan dito. Kung may kasalanan ka,
wala kaming magagawa. Sapagkat kung ikaw ay naturing ng may kasalanan, sinuportahan ng mga ebidensya laban sa'yo. Wala tayong magagawa dyan. Harapin mo ang kaso mo. Ngunit ang pinag-uusapan natin dito, yung pamamaraan. Kung paano ma-observe yung constitutional right to due process. Lahat ng mamamayan, kahit na, sabi nga ng iba pang jurisprudence, kahit na ikaw pa yung despicable criminal, The most despicable criminal, kailangan mo pa rin i-observe ang due process. Opo. Yun lang ang tanging nating masasabi rito. Parang ang nangyari, nauna na naman yung kalesa, hinihila niya yung kabayo. Mukhang ang mas interesante kasing imbestigahan kong yung mayor, gawa ng kapag tinignan mo raw yung kanyang background, mas controversial kaysa kung pag-uusapan yung Pogo. Palitan mo yung titulo ng resolusyon, ang ibig ko sabihin. Idawit mo na, sabihin mo, sa magitan ng mga ebidensya, ikaw pala'y kasama dito. Kaya ngayon, sa pagtatanong, dire-diretso kasi. Di ba? Opo. So, yung sinasabi ng doktrina ng pertinency, pagdating kasi sa katapus-tapusan dyan, yung gagawin mong panukalang batas may kinalaman sa dami ng nakalap mong mga impormasyon na direkta sa subject matter. Hindi yung manakanakang impormasyon na maaari mong gamitin baka sakaling makagawa ka ng panukalang batas. So, yun ang ating iniiwasan. Paano sa nangyaring phishing, marami pala nakitang paglabag daw kay Mayor Guo. Sa phishing questions nila. Baka hindi na phishing expedition ito eh. Baka ganun na kalaki yung lawak ng ginawa nila na hindi naman konektado dun sa resolution. Trolling expedition ito eh. Trolling na, Hindi na phishing eh. Maramihan na ito eh. Ikaw, tingnan mo. Ito, basic lang. Kunwari, ikaw ay napaghinalaan na nagtatago ka ng maraming pera dyan. Halimbawa, na illegal na pera kung saan mo kinuha. Si Nelson, halimbawa lang, may naiinggit sa'yo si Nelson. Opo. Hindi naman niya mapatunayan. Ang ginawa niya, sinuplong ka niya sa pulis. Opo, Yung pulis naman, hindi siya kumuha ng search warrant. Okay, opo. Bigla ngayon siyang pumunta sa'yo. Bilang pumasok sa bahay, Napatunayan niya talaga na napakarami mo nakatagong pera na illegal. Hindi mo may papaliwanag. Hindi lamang yun, marami pang mga epektos na illegal. Opo. Edi ngayon, nakita ngayon na talaga ikaw ay nagtatago ng napakaraming bagay na kinakailangan ay i-ano mo sa batas, i-account mo sa batas. Ngayon, hindi po pwedeng gamitin itong ebidensya laban sa iyo din. Ganun po. Kasi, yung pagpunta niya doon, walang basbas ng korte. May technicality. Kukuha siya muna ng warrant, search warrant, para sa ganun, yung gagawin niya, mabigyan ng legal cover. Opo. Kasi kapag ka yun, pinagkukuha niya yung pera din. Tsaka lahat pa ng mga nakulimbat mo, nilahad niya sa korte bilang Exhibit A up to Exhibit Z. Naku, ang dami na lang. Opo, ABC. Sasabihin ng Defense Counsel. Opo. Your Honor, sabi niya, I move to strike all these pieces of evidence Nako, for being derived from a poisonous tree. Nako, Parang ang nangyari, pagka gano'n, kamukha, binabanggit natin, dahil nga hindi mo sinunod yung patakaran, yung observance of due process, sumabit ka. Ayun. Ito lang ang ating gustong linawin sa kapakanan ng ating mga nakikinig na mamamayan. Kasi sila rin, gusto nila maayos. Baka naguguluhan din sila. Baka hindi nila alam na ang pinanggalingan palang resolusyon hinahanapan nyo. Sino ba may kagagawan niyang illegal, yung human trafficking? Sino ba nag-torture sa mga yan? Yung mga pogo operator doon sa lugar bakit niya. pinagtatanong yung mayor, sino ba nanay mo? Ayun, Ang layo naman yata. Yun lang gusto nating ipaliwanag. Hindi po kami nagtatanggol ng kung sino-sino. Kung sakali pong may mapatunayan na may kasalanan dyan, i-cover po ninyo ng resolusyon. Ayun. Hindi po nyo magagamit ang isang resolusyon na hindi akma para dun sa isang tatanungin ninyo. Gumawa kayo ng resolusyon na akmang-akma para dito. Opo. Para sa gano'n, hindi po tayo mapulaan. Ayun. Ako lang, isang bagay, ang nangyari dito, marami tuloy nagkakakrush kay Mayor. Maganda pala niya, mayaman na. At saka farm girl, laki sa probinsya. Pero, yun ang nangyari. Di ba? Ang layo doon sa tinutuntun nung ang layo sa layunin nung ewan ko kung ano ngayon ang gagawin nilang panukalang batas.
lahat ba ng mayor ng ano ay Yung mga may foreign sound na kanilang last name. Oo, kailangan ipatawag. Yun ba yung ano? Yun ba yung Imbestigahan na, Nako, yun ho, ang magiging problema. Kasi pati Comelec ngayon ko, napunta na sa Comelec ang investigasyon So, Pero bakit daw pinayagan ng Comelec na makatakbo? Wala pala itong mga records. Hindi lang yun. Bakit daw yung civil registry binigyan ng ano, birth certificate. Birth certificate. Opo. Hindi ba kung ano-anong naungkat na wala namang kinalaman doon sa resolusyon? Tama ba yun? Ito pala yung late registration, 17 years old na. Gumawa tayo ng isang resolusyon. Akma doon sa layunin natin. Usigin ang dapat usigin. Pero iakma natin sa magitan ng isang resolusyon. Yun. Naging persecution ito kung na-persecute ngayon si Mayor Gu. Ay, nako. Anyway, abangan pa natin. Mukhang marami pa atang investigasyon na mangyayari ukol sa bagay na ito, Nelson. At marami din tuloy nagkaka-interest kay Mayor Gu kasi dalaga pa pala ito. Walang dapat naman yung abogado niya, tuturuan niya rin na sumagot. Halimbawa, di tinatanong siya. Sino ba nanay mo? Halimbawa, kung ako sasagot. I apologize, Your Honor, to decline to answer your question because it is not pertinent to the resolution. Oo nga naman, wala namang kinalaman sa resolution. Di ba Yes po. Ang referensya natin resolution palaging ganun. Opo. Lang, baka mamaya nakikinig, kopyahin yung... Kagaya niya, Nagaya ni Morales. Kinopya ka ni Morales Kinopya tayo ni Morales Baka may mangopya na naman. Niyari si Senador Jinggoy. Wala naman tayong kay Senador, di ba? Inaano lang natin. Kumbaga, parang hypothetical. Naibulong kay Morales. Opo, mukhang ito kasi nagkalat sa social media. Ginamit ng mga vlogger at saka influencer. Nakarating nga, ginamit niya sa pagdinig ng Kongreso, Senado. Pero yung sinasabi natin, base sa jurisprudence na binabasa natin, Ong versus Senate, Neri versus Senate, at saka yung Arnold, na isang landmark jurisprudence na yung due process talagang nakabase sa dalawang bagay. Opo. Yung valid legislative purpose at saka yung pertinency. Yung pertinency sabit sapagkat paano mo i-connect yun? Okay. Wala nga Walang connection. Problema, nagsanga-sanga na nga po. Pwede ka naman gumawa ng isang saktong resolution na kung saan may dadawit mo sa pagtatanong mo, yung subject matter mo, itong mayor ng Bamban. Yun lang naman ang ating gustong sabihin. Ngayon ata ko, may mga rekomendasyon na pati sa ombudsman na pansamantalang suspindihin siya bilang mayor. Well, wala na kinalaman sa Senado ito kung matapos nga po yung nangyari itong kontrobersang ito, marami ng mga ahensya ng pamahalaan ngayon na gustong umakto kasi... pero yung kinalap ninyo, sabi nga natin, hindi nyo pwede, poisonous tree. Di ba? Nag-fishing expedition ka, hindi naman yun ang nilalaman ng yung resolution. Well, aywan ko lang po. Kasi alam nyo naman sa ombudsman, merong motu proprio power na pwede mag-imbestiga ng mga ganitong bagay. Anyway, saglit lang po. Basa kami ng ilang mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi ng ating caller, opo, nakakatakot, Jessie ng Pasay. Facebook naman tayo, opo, nakapangangamba, Reginald Tabirao. Opo, Joe Castor, Pasig City, Iloilo. Opo, Mirna Delmo. YouTube, opo, at dito lang naman karaniwan nangyayari sa Pinas yan, Ernesto Dolar. Opo, nakakatakot na yan. Maayos na sana agad yan. Jeric Bisco ng Rome, Italy. Opo, nangangamba ako dahil nagiging masama po ang gawaing ito. Cheska Macorol ng Quezon City. Ay opo, lalo at parang usat pagong naman ang aksyon ng DICT para palakasin ang ating cybersecurity. Jetro Japet ng Bohol. Ayan, nakakalungkot talaga itong DICT. Ito ang isang ahensya ng pamahalaan na kaya binuo. Maharang din sana itong mga hacking na ito, pero ay nako. Hindi lang nakakalungkot din. Opo. Nakababagabag na ng opo. Dahil kapag merong cybersecurity breach, magagamit ito, pangkarani mo na ito sa krimen Opo, nako. Alam mo, hindi naman nila gagawin ito nang hindi sila gagawa ng bagay na pagkakakitaan nila sa masamang paraan Di ba? Naman po. Ang ligtas lamang dito yung walang pera Talagang sila walang record. Pero kahit na walang perang involved, halimbawa, nasangkot yung privacy mo.
Di ba? Oo. Eh, importante rin yung privacy. Kayamanan din namang may tuturing Totoo po. yung privacy ng isang mamamayan. Oho. Ngayon, kapag kaya na nagkaroon ng breach, kagaya ng nangyari sa LTO. Kaya pala, 2 weeks ago, Opo. tinext ako ni Paulo, Oho. sabi niya, Daddy, yung number mo sa Telegram, bakit nagagamit nila sa... Pinakita nila sa akin. Sino ba itong... Oo. Tiningnan ko yung babae pa naman yung Opo. paano ba ako nangyari? Wala naman akong number, hindi ko naman ginagamit ng Telegram. Nakukuha nila Ay, opo, nangyayari nga po yan. Pagkatapos parang yung ginawa niyang communication, papunta na dun sa ako na mismo hihingi ng pera sa mga para bang Opo, ginagamit Gumawa ko ng account yan ko, Gumawa ng ginamit account. yung pangalan ninyo. ganito na pala kagaya na sinasabi nung binabasa mong nag-react kanina, pangkaraniwan na pong, ito yung nakakatakot. Nagiging karaniwan na lang, na imbes tayo ang magsinop sa mga confidential na datos ng ating mga mamamayan sapagkat tayo yung pamahalaan pangkaraniwan na pa, nalilikot pala nila ito. Sino pa ngayon ang magtatanggol? Sino pa ngayon ang magpuproteksyon Nako. doon sa mga datos na importante na hindi dapat mapasa kamay ng mga walang ginawa kundi yung gumawa na lang ng mga kung ano-anong bagay laban sa ating mga mamamayan. Totoo. Kaya nga po, sabi nga natin, ang laki-laki ng pondo ng DICT, naghahanap pa ng intelligence fund, no ha? Ayaw nilang gamitin yung kanilang pondo para mapalakas yung kanilang depensa. Ay, nako. Anyway, magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan. Kaibigan ko yun, ha? Si Mig Subiri. Nung nag-opening statement siya sa Senate, kahapon ba yun? O isang araw? Isang araw? Monday. Abay, kulang na lang sabihin niya kay Bato na, undangan na nabay. Yung bang tapusin mo na yan. Hindi nga lang ganun pagkano, may mga sinasabi pa siya. Kasi galit na sa akin yung mga Marcos. May Senate President ka, anong kinalaman ng Marcos? Executive branch yun. Kaya medyo na anong klase Senate President dito? Ngayon, yung isa naman gusto mag-Senate President, banat ng banat. Kaso, bawat banat niya, sumasablay naman. Related kaya yon, Sir Jay? Kaya siya parang sumisip-sip, bumabanat. Dahil yun nga, yan ang alingaw-ngaw ngayon kasi magiging Senate President. There were 2 occasions, 2 investigations na hindi naman dumadalaw doon yung Senate President. Not even the majority leader. Usually yan, majority leader Parang yun ang kumukumpas Unusual. Unusual yun. And usually, you go there, either you're running for re-elections, para at least makunan ka naman, or meron kang purpose. Purpose-driven yung pagpunta mo. Malinaw naman yung purpose niya kahapon. Parang sinasabi niya, subliminally, kay Mr. De La Rosa, na tapusin niyo na yan. Kasi pinag-iinitan na ako dun sa Malacanang. May pressure sa ibabaw. Kasi binanggit pa niya Doon siya nagkamali, binanggit pa niya na, alam niyo, galit na sa akin yung mga DDS, galit din sa akin yung mga Marcos. Posible pang magalit yung taga-DDS, pero bakit mo pa sasabihin yung galit yung mga Marcos? Di sinasabi mo, pinipressure ka ng mga Marcos na hinto yan. Para pahintuin. Yun ang basa ko, ha? Ganda kami po sa inyong lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kami po ay nakahandang makipagtalamitan sa inyo ngayong gabi. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Ako, mga veterano. Siyempre, namnamin nyo na po si Sir MJ. Easy. Dahil, bitin nyo, bagong gupit Easy. Ready na sa Ready na sa mugshot, bagong gupit. At siyempre, ang veteranong si Sir J, nako. Naubos ng buhok. Kami po yung nagagalak makasama kayo, Sir J. Daming pwedeng pag-usapan ngayon pero teka muna ako, mag-uumpisa lang ako. Sige sir. Sakaling nanonood si Mang Tonyo, Trillanes, welcome po kayo, pumunta rito para masagot niyo yung mga tanong namin. Yan. Kasi kung tayo malayang pamamahayag. Walang kinikilingan. Walang kinikilingan, Sige. Pagka kung nanonood siya, yung mga kapitbahay niya dyan sa Talipapa, pakisabi lang ako sa kanya. Pero palagay ko sir, nanonood Nanonood ba yan? Kasi puro SMNI yung pinagkinitan SMNI, si MJ, si Banat Bay, si Atty. Roque. Wala naman silang choice
Oh. Wala namang matinong broadcast na station eh. Sa bagay. Manunood siya doon sa kabila. Oh. Okay, puro sip-sip lang doon. Oh, tapos papakita yung mukha niya sandali, pagkatapos tapos na. Okay. Eh dito, buong gabi kahapon siya pinag-usapan. Oh. Tama ba yung ginawa? Huwag na natin pag-usapan ngayon. Nag-usapan na pala. Kasi kung isa, sabi ng tatay ko, pag mga walang kwentang tao, huwag nyo nang pag-usapan. Hindi, bago natin lagpasan yung tao na yan, yung mama na yan. Tanong ko lang isang tanong lang naman. Sige. Bakit kaya yan yung mama na yan? Huwag na natin banggitin, parang gusto na sumikat O bakit kaya yung mama na yan, nagdemanda, sino kaya ang utak niyan? Nako. Yun. Kung may utak yung nasa likod niya. Parang wala din, no? Sabi ni, ito mga partner, sabi ni VP Sara mayor pa siya noon Crazy daw tinawag yung crazy sa isang may lumabas na video niyan, Pwede ba natin ipalabas yun? Kasi kasi ganyan yan, Kung papansinin mo, feeling mo, pakiramdam mo, kabaliwan yung sinasabi, mas lalo kang baliw, kaya wag mo na pansinin. Ganun, parang ganun ang ibig sabihin ni former Mayor Sara Duterte. Parang ganito. So baliw lang siya? Sa pakiramdam niya, kung ano man yung kabaliwan na yun na pinagsasabi.